po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Sabi nila ang pagkakaroon ng sariling bahay ang pinakamalaking pangarap ng mag-asawa. Totoo naman yon, kaya naman masayang-masaya ako nang lumipat kami sa tahimik na probinsya. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako po si Elena, 27 years old. Bagong kasal lang po kami ni Edward pero halos 5 taon na rin kaming nagsasama. Lumipat kami para makapagsimula ng bagong buhay. Habang nasa biyahe, pinagmasdan ko ang paligid. Maganda, maaliwalas at tahimik ang lugar. Nang makarating na kami sa bahay, nakita ko simple lang yung bahay namin pero may maluwang na bakuran at gate. Masarap sa mata na pagkatapos ng ilang taong pangungupahan, may sarili na kaming matatawag naming sariling tahanan. Bumaba na kami ni Edward sa jeep at nagsimula na siyang magbuhat ng mga malalaking kahon. Dito mo na muna ibabayan, mahal. Pahinga ka muna sandali. Ayos lang ako, mahal. Ilang kahon na lang naman ang natitira sa loob ng jeep eh. Kukunin ko na rin kagad para makauwi na si Kuya Driver. Malayo pa ang biyahe niya pabalik sa Maynila eh. Uminom ka muna ng tubig. O heto, may mineral water ako. Ubusin mo yan, ha? Sarap ah. Nakakapawi talaga ng uhaw at pagod ang malamig na tubig. Salamat ha. Wala yon. Siya nga pala. Nasaan ba yung susi ng bahay? Para mabuksan ko na at maipasok ko na yung mga gamit natin. Heto, nasa bag ko. Ikaw nang bahala sa mga maliliit na box ha. At ako naman dun sa malalaki, okay? Tumango ako. Kinuha ko ang susi sa bag niya. Tapos ay tumungo ako sa pinto at binuksan ko yon. Pumasok ako sa loob. Amoy alikabok pa. Maluwang lang ang sala. Wala pang masyadong laman eh. Tumingin ako sa labas ng bintana para silipin si Edward. Nakita ko siyang nakikipag-usap sa driver ng jeep. Maya-maya, inabutan ni Edward ng pera ang lalaki. Ilang sandali pa, nang mabuhat na ng asawa ko ang pinakahuling kahon, pinaandar na ng driver ang makina ng sasakyan at umandar paalis. Binuhat muli ni Edward ang isang kahon at naglakad papasok ng bahay. Ito ang kahon ng mga libro at mga papeles namin. Ibinaba niya ito ng dahan-dahan sa sahig ng sala. Nang matapos ay kinuha naman niya ang mga box na may nakalagay na fragile. Oh, eto na yata yung mga box ng plato at ilang babasagin na gamit natin. Oo, yan na nga yun. Dahan-dahan ha, baka mabasag. Maingat ako, mahal. Huwag kang mag-alala. Saan ko ba ito lalapag sa lamesa ba? Naku, wag mo na sa lamesa at puno pa ng alikabok dyan. Lilinisin ko muna. Sa lapag mo na lang muna ilagay. O sige, babalikan ko pa yung ibang mabibigat na gamit doon sa labas eh. Ay, teka lang. Edward, hindi ka pa ba nagugutom? Gusto mo ba kumain muna tayo bago natin ituloy ang mga ginagawa natin? Gusto ko na sanang matapos na muna to eh. Pero kung nagugutom ka na, pwede naman tayong kumain muna eh. O sige. Lalabas ba tayo? Wala yata akong napansin na kainan nung pumasok tayo sa baryo na to eh. Gusto mo bang maglakad-lakad tayo at magtanong kung saan pwedeng kumain? Hindi na kailangan. Nagluto ako kaninang madaling araw ng adobo tsaka kanin. Nandun silang lahat sa cooler. Uy, ganun ba? Talagang napaghandaan mo to ha? Diyan ako bilib sa'yo eh. Huwag ka na nga munang mambola. Hindi ako nang bobola no? Diyan talaga ako humahanga sa'yo. Lagi kang handa sa lahat ng bagay. Oo na. Teka at kukunin ko lang yung pagkain natin ha. Naglakad na ako papunta sa kulay asul na cooler na nakalagay sa tabi ng lababo. Binuksan ko ang takip nito at kinuha ang Tupperware ng adobo at maliit na kaldero ng kanin. Maingat ko itong dinala at nilatag sa malinis kong lamesa sa sala, doon sa may malapit sa bintana. Inayos ko ang mga ito sa harap ni Edward habang nakatingin siya sa akin na may ngiti sa labi. Oh, ayan na. Pasensya ka na at hindi na gaano mainit yan ha. Ayos lang. Sigurado naman akong masarap pa rin to eh. Salamat. Ay, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may sarili na tayong bahay. Maniwala ka na. Nandito na tayo oh. Unti-unti nang natutupad yung mga pangarap natin. Oo nga, matagal na nating pinagpupuyatan at pinag-ipunan to eh. Sorry kung medyo natagalan bago tayo nakabili ng sarili nating bahay at lupa ah. Tsaka sorry rin kasi dito lang sa probinsya ang kaya ng budget natin eh. Ano ka ba? Ayos nga dito eh. Tahimik at malayo sa lahat. Makakapagsimula tayo ng bagong buhay dito. Oo,
Wala na tayong iisipin kundi yung kinabukasan na magiging pamilya natin. At sana, magkaanak na rin tayo. Sana nga, Edward. Yan na lang ang iisipin mo mula ngayon. Siyempre naman. Bakit? May pagdududa ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Hindi naman sa nagdududa ako. Pero syempre, sariwa pa sa alaala ko yung ginawa mo nun eh. Yung malaking kasalanan mo sa akin bago tayo lumipat dito. Sana hindi mo na ulitin yun. Mahal, matagal ko nang pinagsisihan yun, di ba? At sa tuwing naaalala ko, talagang nahihiya ako sa'yo. Sobrang gago ko talaga nun eh. Buti alam mo, munti ka na tayo maghiwalay ng tuluyan dahil sa kalokohan mong yan. Uulitin ko, Elena. Matagal ko nang pinagsisihan yun ng buong puso. At promise, hinding-hindi ko na uulitin yun kahit kailan. Hinding-hindi ko na rin sisirain ang tiwala mo sa akin. Sana nga totoo yan. Kasi kung mauulit pa ang nangyari nun, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ubus na ang pasensya ko noong mga panahong nagloko ka. Huwag mo nang isipin yun, ha? Please? Hindi ko nga maiwasan eh. Babawi na ako sa'yo this time. Kaya sana, kalimutan mo na yun. Hindi ko na talaga uulitin ang pagkakamaling yun, no? Talaga lang ha? Oo nga. Pero teka, di ba pinatawad mo na naman ako? Bakit parang nanunumbat ka? Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa ako napapatawad? Pinatawad na kita. Kaya nga sumama ako sa yung lumipat dito, di ba? Pero kailangan ko lang ipaalala sa'yo para lagi mong tandaan ang pangako mo. Oo. Tatandaan ko naman palagi yun eh. Huwag ka na mag-alala ha. Hindi na talaga ako uulit. And this time, sisiguraduhin kong magiging masaya lang tayong dalawa. O sige na, kumain na nga lang tayo ng maayos. Lalo lang lumalamig ang pagkain natin eh. Oo nga. Sarap nito ah. Aba, syempre no. Pero ubusin mo muna yan ha, bago ka magpuri dyan. Kailangan mabusog ka kasi marami pa tayong aayusin. Yes, boss. Pagkatapos natin kumain, ipapasok ko na lahat ng kahon sa labas. Mabuti naman. O siya, tama ng daldal. Pinagpatuloy na nga namin ang pagkain ng tahimik, Miss Winnie. At pagkatapos naming kumain, agad kaming nagligpit ng pinagkainan. Inihanda na namin ang aming sarili sa mga susunod na gagawin ngayong hapon para tuluyang maayos ang bago naming bahay. Samantala kinabukasan, naging maaliwalas ang simula ng araw namin. Maganda ang naging gising namin pareho ng asawa ko, lalo pa at wala namang aberya sa paglilinis at pag-aayos namin ng mga gamit kahapon. Natapos naman ang lahat ng kailangan ayusin sa loob ng halos 3 oras. Maagang lumabas si Edward. Kinuha niya ang itak at nagsimulang magtabas ng mga damo sa bakuran. Ako naman, nagsimulang magwalis ng mga kalat. Habang ginagawa namin yun, may lumapit kay Edward na isang may edad na babae. Hello, kayo ba yung bagong lipat dito? Opo. Ako si Consuelo. Napansin ko kayo kahapon pa eh. Kamusta naman ang unang gabi niyo dyan sa bahay na yan? Ayos naman ho. Ay, talaga ba? Wala ba kayong nararamdaman kung ano dyan sa loob? Ano pong ibig niyong sabihin? Ay, wala naman. Nagtatanong lang naman ako eh. Ano nga palang pangalan mo? Po? Gusto ko lang malaman ang pangalan ng bago naming kapitbahay. Ayan lang yung bahay ko oh. Sige po. Kayo po palang isa sa mga kapitbahay namin. Ako nga po pala si Edward. Edward. Aba, napakagandang pangalan naman. Bagay sa'yo. Nakakagwapo lalo ang pangalan mo. Naku, mapagbiro naman ho kayo ah. Ay, hindi ako nagbibiro Sadyang totoo ang mga sinasabi ko. Kung ganun ho salamat po. Maaari bang huwag ka naman maging formal sa akin? Consuelo na lang. Masyado namang nakakatanda yung pinupo at opo mo ko eh. Pasensya ka na, Consuelo ah. Ganun kasi talaga ako mag-address ng mga taong di ko pa kilala eh. Makikilala mo rin ako at yung iba pa nating mga kapitbahay. Siya nga pala, saan ba kayo galing? Galing ho kami sa Maynila. Galing kayo sa Maynila. Bakit niyo naman naisipang lumipat at manirahan dito sa probinsya? Mas pinili naming lumipat dito kasi tahimik ang paligid at presko ang hangin. Ay, tama ang desisyon mo. Mababait ang mga tao dito. At kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin ha. Lalo na sa akin. Salamat.
Seryoso ko, kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang kumatok dyan sa bahay ko ha. Ako lang ang mag-isang nakatira dyan. Sige po. Sige Consuelo. Salamat sa pagbati Itutuloy ko na tong ginagawa ko rito. Kailangan mo ba ng tulong? Maluwag naman ang oras ko ngayon eh. Kahit ano ay gagawin ko para sa isang gwapong kapitbahay na katulad mo. Ay, naku, wag na po. Kaya ko naman po itong mag-isa pasensya na talagang kailangan ko na pong ituloy ito Ay teka, ito naman nagpipresenta lang naman ng tao. Nakatayo lang ako sa may lilim ng puno habang pinakikinggan silang dalawa, Miss Winnie. Dinig na dinig ko ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng yon. Halatang hindi na komportable si Edward. Panay ang atras niya at pinipilit lang niya ang mga sagot niya. Napakunot ako at pinagmamasdan yung babae. Matanda na siya at parang nasa 50 mahigit na ang edad niya. Pero ang suot niya, maikling bestida na hapit sa katawan niya. Hindi na nababagay sa edad niya ang ganong pananamit. Tapos ang kapal din ng foundation niya sa muka at sobrang pula ng kanyang lipstick. Umaalingasaw din ang napakatapang at nakakahilong amoy ng pabango niya. Hindi na ako nakatiis kaya naglakad na ako palapit sa kanila. Pumunta ako sa tabi ni Edward at mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Hello, good morning. Ay, good morning. Siya nga pala ang asawa ko, Consuelo, si Elena. May asawa ka na pala? Hindi mo naman kagad nabanggit sa akin kanina. Oo, pero hindi mo naman kasi tinanong Oo nga pero kasi nakita ko na siya. Akala ko ay nakababatang kapatid mo lang. O kaya kasambahay mo lang. Excuse me? Ay, nagbibiro lang naman ako, Elena. Pasensya ka na ha. Actually, maganda ka sa malapitan. Ganun ba? Oo, tsaka bakit naman kasi ganyan ang suot mo? Madumi tsaka gusot-gusot. Abay di na ipakita sa outfitan, no? Alam mo, kaya ganito ang suot ko kasi kalilipat lang namin kahapon. Madami pa kaming aayusin at lilinisin dito sa bahay namin. Wala pa akong oras para mag-ayos ng sarili ko Ay nako, wrong mindset yan, Elena ha. Dapat lagi kang may oras mag-ayos ng sarili mo. Lalo na't ganyan kagwapong asawa mo. Mahirap na Anong ibig mong sabihin? Kasi kahit probinsya ito, maraming magagandang babae dito. Huwag kang malilingat dyan sa asawa mo at naku, baka mamaya ipagpalit ka niyan. Biro lang ho ba ulit yan? Oo naman, biro lang yon. Eto namang si Elena, masyadong seryoso. Baka magkaroon ka kagad ng wrinkles niyan. Sige ka, iha. Consuelo, mawalang galang na ha. Pero sana wag ka magbibiro ng ganyan sa asawa ko. Kasi hindi naman yun mangyayari Ang alin? Hindi ko siya ipagpapalit. Kontento na ako sa asawa ko. Tsaka wala naman sa panlabas na ayos yun Masipag at mabait ang asawa ko. Anong sinabi mo? Siyempre, maganda. Lalo na kapag nagbihis siya, Consuelo. Ay, ang sweet mo naman pala, Edward. Ay, swerte mo, Elena. Pero kahit maganda ka sa paningin ng asawa mo, dapat wag mong kalilimutang mag-lipstick araw-araw. Tignan mo yung labi mo, maputla. Ano? Maputla ang labi ko? Oo, hindi nakakaakit yung ganyan ha, hindi magandang tignan. Alam mo, may salon ako sa bayan. Minsan sama ka sa akin, imo-makeover kita. Nako, hindi na po. Hindi na kailangan. Ay, wag ka nang mahiya. Tsaka libre naman to Ganito talaga ako sa mga bagong kakilala. Sweet, humble, and friendly. Ay, salamat na lang po talaga sa alok nyo. Komportable po kasi talaga ako sa ganitong itsura. Talaga? Opo, hindi ko kailangan maglagay ng makapal na makeup, lalo na't sa bahay lang naman ako. Masakit din sa balat kapag laging may nakadikit na makapal na foundation sa muka. Oy, hindi naman Yung mga gamit ko sa salon, hindi yun nakakasira sa muka. Nako, hindi ko naman sinabi na nakakasira ng balat yung mga gamit nyo oo nga. Kaso gusto ko lang sabihin na pangmayaman ang mga yon. Mga branded. Pero sige, kung ayaw mo, hindi ko ipipilit. Sayang lang kasi yung libreng alok ko sa'yo. Salamat na lang ho. Sige ho Papasok na kami sa loob ng bahay. Maiwan na po namin kayo. O siya, sige. Babalik na rin ako sa bahay ko. Nice meeting you, Edward, Elena. Sige ho.
Mag-iingat ka sa pagbubuhat ng mabibigat ha. Baka masugatan ang mga braso mo. Bye, Edward! Bye po. Sige, ingat din po kayo. Umalis na si Consuelo habang nakataas ang kilay. Dinig ko na medyo bumubulong-bulong pa siya bago pumasok sa loob ng kanyang tarangkahan. Humarap ako kay Edward. Napatitig siya sa mukha ko. Alam kong namumula ang mukha ko sa inis ng mga oras na yon. Hindi ko gusto ang tabas ng dila ng matandang babaeng yon. Samantala, lumipas ang mga sumunod na araw at doon na nagsimula ang sunod-sunod na paglitaw ni Consuelo sa aming bakuran. Araw-araw may dahilan siya para lumapit. Kahit anong oras ay bigla na lang siyang susulpot at magpapapansin. Naiinis talaga ako pero minsan pinagwawalang bahala ko na lang yon, lalo na at naiisip ko naman na matanda na siya, siguro ay talagang ganun lang ang ugali niya. Edward! Edward, nandyan ka ba sa loob? Lumabas ka muna, sandali lang. May dala akong mainit na ulam para sa'yo. Oo. Nandito ako sa loob. Pabukas naman ang pinto nyo, please. Nagkatinginan kami ni Edward, Miss Winnie. Nang mga oras na yon, naghahanda na ako ng tanghalian naming dalawa. Agad akong sumimangot pero dahil ayaw naman naming ipahiya yung matanda, inutusan ko na lang si Edward na pagbuksan na lang niya ng pinto si Consuelo. Sige na, papasukin mo na nga. Mukhang namimiss ka na naman ng admirer mo. Ano ka pa naman, Elena? Huwag mong lagyan ng mali siya ang pagiging mabait ni Consuelo. Hindi ko naman binibigyan ng mali siya yon. Hindi mo binibigyan ng mali siya. Nakasimangot ka dyan, oh. Nakakunot na naman yung noo mo. Sinasabi ko lang naman ang napapansin ko. Araw-araw na lang kasi siyang nagbibigay ng ulam para sa'yo. Hayaan mo na, mahal. Hindi naman kasi maganda kung tatanggihan natin siya, di ba? Sa bagay, pero yung matandang yan, iba makatingin sa'yo, no? Mahal, nakikipagkapwa-tao lang yung tao. Saka baka sobra-sobra yung niluto niya kaya namimigay siya. Huwag ka na kasi mag-isip ng masama dyan. Ang tanong, kung namimigay din ba yan sa mga kapitbahay nating iba? Tsaka narinig mo ba yung sinabi niya, ha? May dala akong ulam para sa'yo. Sa'yo lang, Edward. Wala namang para sa inyo. Ay, nako. Anong hay naku ka dyan? Bubuksan ko na yung pinto, ah. At baka naiinip na yung matanda. Nakakaya sa kanya. Oo na, sige na. Kunin mo na yung ulam niya. Tinalikuran na ako ni Edward at naglakad papunta sa pinto. Nang narinig ko ang pag-ikot ng seradura at ang pagbukas ng pinto, dumungaw ako mula sa pinto ng kusina para panoorin ko anong nangyayari sa labas. Nakatayo doon si Consuelo habang hawak ang isang kulay puting mangkok na may takip na platito. Nakaayos na naman ang buhok niya at mas mapulang lipstick na ginamit niya sa labi niya. Lumapad ang ngiti niya nang makita niya si Edward. Agad niyang inilapit ang mangkok sa asawa ko. Inabot naman ni Edward ang pagkain. Ay, niluto ko yan para sa inyo ni Elena. Sinigang na baboy yan. Alam ko kasing pagod kayo sa pagtatrabaho dito sa bahay niyo kaya naisipan kong magluto. Tikman niyo ha. Naku, hindi ka na sana nag-abala pa, Consuelo. Nakakaya naman sa'yo. Wala ka namang dapat ikahiya. Dapat ganito naman, di ba? Ang mga magkakapitbahay, kailangan nagdadamayan at nagtutulungan. Oo, tama ka. Kaya lang, may niluto na kasing ulam ang asawa ko Ay, ganun ba? Pero sayang naman to kung tatanggihan mo lang. Ako mismo ang nagluto nito para sa'yo. Huwag naman sanang masayang ang pagod ko. Napataas ang kilay ko sa narinig kong hirit niya, Miss Winnie. Nanatili lang ako sa pwesto ko sa loob ng kusina at patagong sumilip sa kanilang dalawa. Hindi talaga palagay ang loob ko sa matandang yun Sigurado akong may hindi magandang binabalak ang babaeng yun. Iba ang kutob ko sa bawat titig at galaw niya. Maya-maya pa ay nakita ko na lang si Edward na napakamot sa ulo niya. Nahihiya na ang asawa ko dahil sa pamimilit ni Consuelo kaya wala na siyang nagawa kundi tanggapin na lang din ang inaabot na mangkok na ulam. Sige na, kukunin ko na. Nagtampo ka naman kaagad Salamat sa pag-aabala mo Walang anuman, Edward. Basta ikaw, gagawin ko ang lahat. Sige, babalik na muna ako sa bahay ko, ha? Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka pang iba. Ha? Nangunot lalo ang noo ko nang marinig ko ang sinabi ni Consuelo. Talagang iba ang kutob ko Kung hindi lang siya matanda, pag-iisipan ko talaga na may masama siyang intensyon sa asawa ko. Ilang sandali pa, naglakad na pabalik sa mesa ang asawa ko.
Papansin talaga ang babaeng yun, no? Akala mo naman maganda, ang tanda-tanda na. Oh, ano na naman ba yan, Elena? Nag-aalburuto ka na naman eh. Wala, no? Kumain na nga lang tayo. Oo na, pero kasi hindi ko maiwasang hindi mainis eh. Nakita mo ba kung paano kanya tignan, ha? Anong paano? Parang gusto kanyang kainin ng buhay. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan sa tao. Wala naman sigurong mali siya tong pagbibigay niya ng ulam eh. Sana nga, walang mali siya sa kanya. Pero alam mo, habang tumatagal, nagiging pakialamera na rin siya sa buhay natin eh. Hindi naman siguro nakikialam. Baka gusto lang talaga tayong tulungan kasi alam niyang bago lang tayo rito. Nagmamalasakit lang siguro. Nagmamalasakit? Eh bakit sa'yo lang siya nagmamalasakit? Kapag nandyan ako, ni hindi man lang ako matignan ng maayos. Taray pa ng boses niya kapag kausap ako ha. Baka naiilang sa'yo. Huwag mo nang palakihin yung issue. Sayang naman tong ulam na dinala niya oh. Sayang. Sige na, mabuti pa. Kumain na tayo. Tikman natin tong niluto niya oh. Ayoko niyan. Ikaw ang kumain yan, total sa'yo naman talaga yan binigay no? May niluto ako para sa atin tapos yan ang kakainin mo. Elena naman. Pati ba naman pagkain pag-aawayan natin? Eh kasi naman, nag-effort akong magluto para sa'yo. Na-appreciate ko naman yun eh. Pero ito kasi, tinanggap ko lang naman para hindi siya mapaya. Huwag na natin bigyan ng ibang kahulugan. Hindi yung pagkain ng pinag-aawayan natin, Edward. Yung pagiging konsentidor mo sa kalandian ng matandang yon. Uy, ano ka ba Elena? Wala kaming ginagawang masama no? Oo na, wala pa sa ngayon. Ay nako. O sige na. Itatabi na lang natin tong binigay niya ha. O itong ulam mo na lang ang kainin natin para wala nang away. Okay, pero sana sa susunod, diretsahin mo na siya ha. Sabihin mo na wag na siya magdadala ng ulam dito. Oo na. Huwag ka na sumimangot dyan, ikaw naman oh. Oo na, pero basta ha, ipinapaalala ko lang sa'yo. Kaya kong pumatol sa matanda. Oo na, sige. Kumain na tayo. Tumahimik na ako at pinalampas ko na lang muna ang issue namin, Miss Winnie. Pero si Edward, itinabi niya ang ulam na ibinigay ni Consuelo at ang tangi lang niyang kinain na yung pagkain na inihain ko para sa aming dalawa. Pinilit ko na rin pag-aanin ng loob ko para hindi masira ang araw naming mag-asawa. Pagkatapos naming kumain, naghugas na kagad ako ng plato. At si Edward naman, dumiretso sa sala para magpahinga. Nang matapos akong magligpit ay lumapit ako sa kanya. Pero maya-maya lang, nandyan na naman si Consuelo. Kumakatok na naman siya sa pintuan namin. Nang silipin ko sa bintana, nag-change outfit pang lola mo. Nakasuot siya ng maiksing shorts at hapit na sando. Napairap na lang ako sa hangin. Elena? Si Edward? Naku, pwede ko bang mahiram ang asawa mo? Ho? Ay, hindi. Ano kasi, kailangan ko ng tulong niya. Ano ho bang nangyari? Pakitawag na lang si Edward. Siya na lang ang kakausapin ko. Mawalang galang na ho, no? Nagpapahinga kasi ang asawa ko. Ay, ganun ba? Sino na kaya ang pwedeng mahingan ko ng tulong? Yung tubo kasi doon sa lababo ko eh. Tumagas ang tubig. Babahain ako doon. Napatitig ako sa mukha ni Consuelo. Nakita ko na nag-aalala siya. Mukhang totoo naman ang sinasabi niya eh. Tapos palingon-lingon pa siya sa paligid na para bang naghahanap siya ng ibang mahihinga ng tulong. Kaya naman imbis na magtaray ako, tinawag ko na lang po si Edward. Dumungaw siya sa bintana para kausapin si Consuelo. Bakit Consuelo? Anong problema sa bahay mo? Nasira kasi yung tubo sa ilalim ng lababo ko eh. Kanina pa pala umaagos yung tubig sa buong kusina ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Baka pwede mo namang ayusin sandali. Nasira yung tubo? Oo, pasensya ka na ha kung ikaw ang uutusan ko. Wala po ba kayong kilalang tubero dito? Wala dito sa baryo eh. Meron pero sa bayan pa. Kung tatawag pa ako doon baka bahain na ako. Ganun ba? Sige na, puntahan mo na. Saglit lang naman siguro yon eh. Mga 5 minuto lang, please. Ano kasi? Sige na, tignan mo lang naman kung anong pwedeng higpitan doon. Baka bumaha na ang loob ng bahay ko. Elena, sisilipin ko lang sandali ah. Bakit ikaw? Wala bang mga tanod dito?
O kaya ibang kapitbahay? Wala bang pwedeng gumawa ng tubo mo, Consuelo? Ay, sandali lang naman yon, Elena. Nagpapahinga kasi siya eh. Aba, Elena, masyado ka namang madamot. Humihingi lang naman ako ng pabor sa inyo eh. Ha? Hindi ho ako nagdadamot. Anong hindi? Sandali lang naman eh. Ayaw mo pa? Apat talagang… Elena, wag na. Please. Ano bang inaalala mo, Elena? Masyado kang masungit sa akin, ha? Feeling mo, aagawin ko yung asawa mo? Consuelo, wala akong iniisip na ganyan. Di kung wala, pahiram na yung asawa mo. Titignan lang naman niya ang lababo ko eh. Huwag ka namang paranoid dyan. Hindi ho ako paranoid. Nag-iingat lang ho ako. May asawa yung tao kaya sana maintindihan mong hindi siya laging libre para sa mga gusto nyo. Humihingi lang naman ako ng saklolo. Humingi ka na lang sa iba. Ay, grabe ka naman. Para namang may gagawin akong masama sa asawa mo. Hay nako, sayang ang kagandahan mo kung ganyan ka desperada ang ugali mo. Anong sinabi nyo? Elena, tama na. Tapusin na natin to. Sandali lang naman siguro yun eh. Aayusin ko lang yung tubo tapos uuwi na ako kagad. Kung ayaw ko, narinig mo naman ang sinabi niya sa akin, hindi ba? Desperada daw ako. Oo, narinig ko yun. Pero sa ngalan ng pakikipagkapwa-tao, tutulungan ko siya. Hindi ko pwedeng pabayaan na mabaha yung bahay niya. At bakit no? Konsensya pa natin kapag may nangyaring masama sa kanya dahil sa baha. Kaya hayaan mo na, okay? Ako nang bahala. Babalik agad ako. O sige, 5 minuto lang ha. Orasan mong sarili mo. Oo na, babalik agad ako. Ay nako, ang dami pang arte. Halika na nga, Edward. Baka abot hanggang sala na yung tubig sa bahay ko eh. Sumunod ka na sa akin. Oo, susunod na ako. Dali-daling lumabas si Edward sa bahay namin kasunod si Consuelo. Naiwan akong nakatayo at nakasilip pa rin sa bintana. Nakakuyom ang dalawa kong kamay habang pinapanood ko silang pumasok sa bakuran ng matandang yon. Mabilis ang kabog ng dibdib ko dahil sa pinipigil kong galit. Tinignan ko ng mabuti ang orasan sa pader namin sa sala. Sinimulan kong bilangin ang bawat minutong lumilipas habang hinihintay ang pagbabalik ng asawa ko mula sa bahay ng babaeng yon, Miss Winnie. Lumipas ang 10 minuto, tsaka lang lumabas ang asawa ko. Mabilis ang lakad niya palayo. Nakasunod sa kanyang matandang gurang at may pilit na iniaabot sa asawa ko. Umiling si Edward at diretsong umuwi sa amin. Matapos ang araw na yon, malaki ang pagbabagong napansin ko kay Edward. Naging sobrang tahimik niya. Madalas siyang tulala. Ang isa pang pinagtataka ko, bigla na ring tumigil sa pagpunta sa amin si Consuelo. Edward, pwede ba tayong mag-usap? Ano na naman ba yon? Napapansin ko kasi parang matamlay ka eh. May sakit ka ba? Mukha ba akong may sakit? Nagtatanong ako ng maayos, huwag ka namang ganyan sumagot. Minamasama mo na naman ang sagot ko. Kaya ayoko makipag-usap sa'yo eh. Teka, totoo ba yung narinig ko? Ayaw mong makipag-usap sa akin ha? Bakit? Wala. Huwag mo nang intindihin yung sinabi ko. Anong wag intindihin? Bakit nga, Edward? Gusto kong malaman kung bakit ganun ang sinabi mo. Huwag mo nang palakihin to. Hindi ko pinalalaki. Alam mo, simula nang galing ka sa bahay ni Consuelo, naging ganyan ka na eh. Anong ganyan? Anong ibig mong sabihin? Nandito tayo sa bahay, natutulog sa iisang kama, pero hindi mo man lang ako makausap ng maayos. O tapos? Ano ba nangyayari talaga sa'yo? May problema ba tayo, ha? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan, ha, Edward? Wala. Wala naman. Umamin ka nga sa akin. Anong nangyari dun sa bahay ni Consuelo nung nag-ayos ka ng tubo sa lababo niya? Walang nangyari. Inayos ko lang yung tubo niya. Lumuwag lang yung tornilyo kaya hinigpitan ko. Bakit nga nagkaganyan ka na? Ano bang ganyan ako? Bakit? Ano na ba ako ngayon? Ibang tao? Nag-iisip lang ako ng mga bagay-bagay. Masama bang maging tahimik paminsan-minsan? Edward! Oh, bakit? Kailangan ba talaga laging magsasalita dito sa loob ng bahay? Tinatanong lang naman kita ng maayos. Nag-aalala ako sa kalusugan mo eh. Tapos ngayon magagalit ka bigla. Teka, galit ka nga ba sa akin? Tama na nga. Nakakarindi ang bunganga mo eh. Ang ingay. Ano? Maingay ako? Oo.
Ang ingay mo. Araw-araw na lang may napapansin ka. Araw-araw na lang may reklamo ka. Lahat ng galaw ko, binabantayan mo. Pati pananahimik ko, ginagawa mong issue. Nagtatanong lang naman ako, hindi naman ako bungangera eh. Bungangera ka. Ayoko lang sabihin nun pero yan ang totoo. Maingay ka. Kung ano-ano sinasabi mo eh. Nakakarindi ka na. Nakakarindi? Edward, asawa mo ako. May karapatan akong magsalita at maging open sa'yo. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Walang masamang nangyayari sa akin. Ikaw ang sumisira sa araw ko dahil sa bunganga mo eh. Umaga hanggang gabi, dada ka ng dada. Ano? Hindi totoo yan, Edward. Totoo yun. At nakakasawa na pakinggan ang boses mo. Ay nako, makaalis na nga lang muna rito. Di ako makapag-isip ng maayos dahil sa'yo eh. Teka, saan ka pupunta, Edward? Kinakausap pa kita. Huwag mo naman akong talikuran habang nag-uusap pa tayo. Pupunta ako sa tahimik na lugar. Hindi mo ako pwedeng takasan ngayon, Edward. Kailangan nating ayusin ito. Ano ba talagang problema mo? Ikaw ang problema ko. Bumalik ka rito, Edward! Ano ba? Mag-usap tayo! Tuluyan nang nakalayo sa akin si Edward, Miss Winnie. Sinundan ko siya hanggang sa may pinto pero nakalabas na siya ng gate namin. Napansin ko na hindi naman siya dumiretso sa bahay ni Consuelo. Ibang direksyon ang tinungo niya. Naisip ko na pupunta ito sa tindahan na tinatambayan niya sa kabilang kanto. Dito kasi may nakilala na ang asawa ko ng mga kabarkada niyang lalaki nitong mga nakaraang araw. Pinabayaan ko na lang siya at hindi ko na hinabol pa. Isasara ko na sana ang pinto pero bago ko pa maisara nakita ko na si Consuelo. Nakatingin siya ng diretso sa akin. Hindi po ako umimik. Isinarado ko na lang ang pinto. Ilang sandali ang lumipas, nakarinig po ako ng mga katok. Mabilis akong lumapit sa pinto sa pag-aakalang bumalik na si Edward. Pero pagbukas ko lang ng pinto, isang di kilalang babae ang napagbuksan ko. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Sino ka? May kailangan ka ba? Ikaw ba si Elena? Pwede ba kitang makausap? Tungkol saan ba ito? Pwede mo ba akong papasukin muna sa loob ng bahay mo? Ay, pasensya na. Hindi ako nagpapapasok ng hindi ko kilala eh. Ako si Martha. Nandito ako kasi may gusto kong sabihin tungkol sa asawa mong si Edward. Ano? Anong tungkol sa asawa ko? Kung hindi mo ako papapasukin, hindi ko sasabihin kung anong sadya ko rito. Pwede mo naman sabihin sa akin na dito ka lang eh. Bakit kailangan pang pumasok sa loob ng bahay ko? Sige na, kung wala kang tiwala sa akin, aalis na lang ako. Sandali lang. Sige na, pumasok ka na. Nung paalis na siya, tuluyan ko nang binuksan ang pinto namin. At habang papasok siya, pinagmasdan ko ang babae. Nasa edad 30 siya. Nakasuot siya ng puting t-shirt at maong na pantalon. Matangkad siya pero payat. Tansya ko kung sakaling may gawin man siyang masama sa akin, kaya ko po siyang labanan. Pinatuloy ko pa rin siya sa sala. Naupo siya sa sofa at naupo naman ako sa tapat niya. Hinintay ko siyang magsalita. Pero nakatingin lang po siya sa akin, kaya ako nang bumasag ng aming katahimikan. Oh, nakapasok ka na. Sabihin mo na ang kailangan mo ngayon sa akin. Alam mo bang yung asawa mo nandun sa may tindahan ko? Ikaw pala yung tindera dun sa kabilang kanto. Oo, ako nga. May kausap siyang mga kaibigan niya ron. Alam ko, madalas siyang tumambay doon nitong mga nakaraang araw. Tama, pero may itatanong lang ako sa'yo, Elena. Ano ba yon? Bilisan mo lang at may gagawin pa ako eh. Yung matanda ba dyan sa labas, madalas ba siyang kausap ng asawa mo? Bakit mo naitanong yan? Anong pakialam mo sa kapitbahay namin? Sagutin mo na lang muna ang tanong ko. Tsaka pwede ba, huwag kang mataray sumagot? Oo na, pasensya na. Hindi lang kasi talaga ako sanay makipag-usap sa mga hindi ko kilalang tao eh. Nagpakilala na ako sa'yo. Ako si Martha, hindi ba? Uulitin ko, Martha. Oo na, sige na. Ituloy mo na kung anong sasabihin mo. Ayun nga, nandito ako kasi narinig ko yung mga pinag-usapan nila sa tindahan ko. May narinig kasi akong hindi maganda. O ano naman yon? Anong narinig mo? Nagkukwento ang asawa mo tungkol kay Tia Consuelo. Ibinibida niya yun sa mga kabarkada niya. Ibinibida? Anong ibig mong sabihin doon? Ipinagmamalaki niya na masarap daw palang matanda. Ano? Bawiin mo nga yung sinabi mo? Hindi ko babawiin yon, Elena. Totoong sinabi niya yon.
Hindi, nagsisinungaling ka. Bakit naman sasabihin ng asawa kong ganon? Hindi bastos ang asawa ko. Hindi ako nagsisinungaling. Dinig na dinig ko. Mukhang may nangyayaring kababalaghan sa dalawa. Sinungaling ka? Hindi magagawa ni Edward yon. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Wala akong mapapala sa pagsisinungaling. Concerned citizen lang ako, no? Hindi ko alam kung anong intensyon mo, pero hindi ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Sinungaling ka! Umalis ka na nga rito sa bahay ko! Nagbibigay lang ako ng babala sa'yo. Napatayo ako mula sa pagkakaupo, Miss Winnie. Hindi ko matanggap ang mga narinig ko. Pakiramdam ko, umakyat ang dugo ko sa ulo ko ng mga sandaling yon. Yung mga kamay ko nanginginig din. Tinignan ko ng masama si Marta, pero nanatili siyang nakaupo. Kalmado lang ang kanyang itsura. Seryoso pa rin siya, at kahit anong pagtataboy ko sa kanya, hindi pa rin siya umalis. Umalis ka na nga sa pamamahay ko ngayon din! Sandali lang, makinig ka nga muna sa akin. Marami pa akong sasabihin sa'yo. Wala na akong dapat pakinggan pa sa mga kasinungalingan mo. Tiyahin ko ang matandang nasa tapat nyo, si Tia Consuelo. Ano? Tiya mo ang matandang yon? Oo, kapatid siya ng nanay ko. Kung ganon, alam ko na kung bakit nandito ka. Siguro kasabwat mo yan, no? Kasabwat mo para sirain kami. Ha? Bakit mo naman naisip yan? Ginugulo ba kayo? Hindi, pero wala akong sasabihin sa'yo. Okay lang na wala kang tiwala sa akin, pero sana makinig ka. Importante ang sasabihin ko sa'yo. Humalukip-kip ako at tinitigan siyang maigi. Gusto ko na sana siyang itaboy palabas ng bahay dahil sa sobrang inis at pagdududa ko. Pero nakita ko ang labis na kaseryosohan sa kanyang mga mata kaya bigla akong nag-alanganin. Nanatili akong nakaupo sa silya at maingat na nagmasid sa bawat kilos niya. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang pakay niya, Miss Winnie, at kung anong impormasyon ang idadaldal niya tungkol kay Edward. Sige, makikinig na ako. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong sabihin. Yang si Tia, matandang dalaga yan. At may hindi magandang reputasyon dito sa baryo namin. Kaya kung mapapansin mo, walang pumapansin sa kanya. Oo, napansin ko nga yun. Nilalayuan siya ng mga tao. At tanging kami lang ng asawa ko ang kinakausap niya. Tama, kayo ang nilalapitan niya kasi hindi niyo pa siya kilala. Ano nga ba kasi siya? Pwede bang diretsahin mo na lang ako? Ang dami mong pasakali eh. Ang tawag sa kanya dito, alembong na matandang dalaga. Ano? Alembong, malandi, makati, uhaw sa lalaki, mga agaw. Sandali lang ha. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, sa maniwala ka at sa hindi, mukhang nabibiktima na niya ang asawa mo. Hindi papatol si Edward sa kanya. Narinig ko na nga, pinag-uusapan na nila dun sa tindahan ko yung nangyari sa kanila ng matandang yon. Nagbibiruan lang naman siguro sila. Hindi sila nagbibiruan. Tsaka matanong ko lang, may napansin ka bang pagbabago sa asawa mo nitong mga nakaraang araw? Wala ka nang pakialam doon. Sabihin mo sa akin, hindi ba nag-ibang kilos niya? Biglang nanlamig siya sa'yo? Paano mo nalaman? Sinusubaybayan mo ba kami, ha? Hindi, pero yung kwentong yan, nangyari sa lahat ng mga pamilya o mag-asawa na tumira dito sa bahay na ito. Natigilan ako sa mga sinabi niya, Miss Winnie. Naalala ko ang panlalamig ni Edward nitong mga nakaraang araw. Naalala ko ang madalas niyang pagkatulala at mabilis na pag-init ng ulo niya. Nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. At lahat ng yun, nagsimula pagkatapos niyang pumasok sa bahay ni Consuelo. Marami nang bumili at nagbenta ng bahay na ito. At alam mo bang walang nagtagal dito? Bakit? At bakit nila binibenta kagad ang bahay? Dahil palagi nagkakaproblema ang mag-asawa rito dahil kay Tia Consuelo. Nilalandi kasi niya mga lalaki eh. Kung totoo yung sinasabi mo, napakasama naman pala ng ugali ng babaeng yon. Tama ka, masama talaga ang ugali niya. Kaya kung mahalaga ang pamilya mo o ang pagsasama niyo ng asawa mo, mabuti pang umalis na kayo rito. Ano? Aalis kami sa sarili naming bahay? Lumipat na kayo sa ibang lugar habang maaga pa. Hindi pwede. Matagal naming pinag-ipunan ng ipinundar sa bahay na ito. Gusto mo bang mangyari sa inyo yon? Hindi, pero hindi ko isusuko ang bahay namin ng ganun-ganun lang. Mas mahalaga pa ba ang bahay kesa sa asawa mo? Masisira kayo kapag nanatili kayo rito. Lalabanan ko ang matandang yon. Wag lang silang pahuhuli sa akin dahil malalagot sila.
Hindi mo siya kilala, Elena. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Tao lang din siya. Kaya ko siyang labanan. Hindi ako takot sa kanya. Aagawin niyang asawa mo sa kahit na anong paraan. Subukan niya. Papatulan ko siya. Bahala ka. Pero ito sasabihin ko na sa'yo. Yang matandang yan, magaling siyang magpaikot ng isip ng lalaki. Matalino si Edward. Hindi siya magpapadala dyan. Sana nga. Sana hindi kayo matulad dun sa iba na nasira ang pamilya. Hindi kami gagaya sa kanila. Matatag ang pagsasama namin ni Edward. Okay, basta ako, nagbabala lang ako sa'yo. Kung ayaw mo akong pakinggan, bahala ka. Buhay niyo naman yan eh. Ilang sandali lang, biglang tumulo ang luha ko. Pinunasan ko kagad ito gamit ang likod ng kamay ko. Ayokong magpakita ng kahinaan sa harap ng ibang tao, Miss Winnie. Huminga na lang ako ng malalim. Kailangan kong mag-isip ng tama. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon ko eh. Tumayo si Marta at nagpaalam na sa akin. Naglakad siya papunta sa pinto. Sinundan ko siya ng tingin. Ayoko man maniwala pero nag-iwan ng malaking tinik sa isip ko ang lahat ng sinabi niya. Parang gusto kong puntahan si Edward sa tindahan para tanungin at sumbatan pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong gumawa ng malaking iskandalo sa lugar. Teka, bago ka umalis may itatanong ako. Ano yon? Bakit mo to ginagawa? Bakit mo nilalaglag ang sarili mong tiyahin? Ayoko lang ng gulo dito sa lugar namin. Talaga ba? O baka may iba ka pang malalim na dahilan? Naaawa ko sa inyong mga nagiging biktima niya. Hindi ako biktima. Huwag mo akong kaawaan. Isa rin akong biktima, Elena. Nasira ang sarili kong pamilya dahil sa babaeng yan. Anong ibig mong sabihin? Inagaw niya ang tatay ko mula sa nanay ko dati. Sarili niyang kapatid? Inagawan niya ng asawa? Oo, walang konsensya ang babaeng yan. Wala siyang sinasanto. Kaya pala ganun na lang ang matinding galit mo sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Ipaglalaban ko ang asawa ko hanggang dulo. Paano mo ipaglalaban ang taong ayaw ng lumaban para sa'yo? Huwag mo nga pangunahan ng mga mangyayari. Kakausapin ko ang asawa ko. Kakausapin ko si Edward. Hindi umimik ang babae. Dire-diretso siyang naglakad palabas ng pinto namin. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa tuluyan na siyang makalabas ng gate. Mabilis kong isinara ang pinto at inikot ang kandado. Napasandal ako sa malamig na semento habang nakapikit. Pilit kong inaalis sa isip ko ang mga sinabi niya pero hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kaba sa dibdib ko. Kailangan kong makausap si Edward pag uwi niya, Miss Winnie. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan galing sa bibig niya. Pasado 10:00 na ng gabi nang marinig ko ang malakas na pagkalampag ng gate namin. Mabilis akong tumayo at binuksan ang pinto. Pumasok siya. Naamoy ko na kagad ang matapang na amoy ng alak nang dumaan siya sa mismong harapan ko. Hindi niya ako pinansin. Dumiretso siya sa kwarto namin. Sinundan ko naman siya doon. Nahiga siya kagad sa kama. Pikit ang mga mata niya pero alam kong hindi pa siya tulog kaya ako na rin ang nagbukas ng usapan. Ngayon ka lang umuwi. Saan ka ba nanggaling, Edward? Huwag mo muna akong kausapin. Gusto ko nang matulog. Tinatanong kita, Edward. Saan ka galing? Diyan lang sa kanto. Nakipag-inuman ako sa barkada. Birthday kasi ni Tonton eh. Sa may tindahan kayo nag-inuman? Oo, dun sa tindahan ni Marta. Pwede ba? Matutulog na ako. Kung ganon, dun ka nga talaga galing. Alam mo bang may nakapagsabi sa akin sa mga pinagsasabi mo dun kanina? Ha? Ano bang sinasabi mo? Pinagyayabang mo na masarap ang matandang kapitbahay natin. Ano yun, Edward? Bakit ka nagsabi ng ganon? Uy, wala akong sinasabing ganun ha. Ano ba yan? Ang bastos naman nun. Nakakaya kay Consuelo, no? May nakarinig sa'yo na sinasabi mo ang ganong salita. At naniwala ka naman sa chismosa na yon. Kung sino man siya. Hindi. Kaya nga tinatanong kita eh. Gusto kong malaman kung ano ang totoo. Kung hindi ka naniniwalang totoo yun, hindi mo na ako tatanungin pa. Yung may-ari ng tindahan na si Marta ang nagsabi sa akin. Narinig ka niya. Sinungaling talaga yung babae na yun eh. Nakarating pa talaga rito para magchismis lang. Huwag ka nga nagpapaniwala ron. Sinungaling yun. Sinungaling? At bakit naman siya magsisinungaling sa akin? May mapapala ba siya kapag ginawa niya yon? Mahilig gumawa ng kwento ang babaeng yun. Kasi
Isa siyang dakilang tsismosa. Chismosa? O baka nahuli ka lang talaga niya sa sarili mong bibig? Wala nga akong ginagawang kalukuhan. Lasing ako pero alam ko ang sinasabi ko. Eh bakit daw nagbibida ka sa mga kainuman mo tungkol sa gurang na yon? Kwentuhang lalaki lang yun eh. Pinapalaki mo kagad ang issue. Kwentuhang lalaki? Ipinagmamalaki mong masarap ang kapitbahay natin na gurang na yon? Hoy, wala akong sinabing ganyan ah. Nag-iimbento ng ang tsismosang tinderang yun. Pwede ba, Edward? Umamin ka nga sa akin ngayon din? Ano nga aminin ko? Ang isang bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Simula nang pumasok ka sa bahay niya, nagbago ka na. Nanlamig ka na sa akin. Walang nangyari sa loob ng bahay niya, okay? Inayos ko lang yung gripong sira. Ayusin mo yung mukha mo. Hindi ka nga makatingin sa akin ng diretso eh. Ayoko lang makipagtalo sa bungangera kong asawa. Kaya hindi kita tinitignan. Binabaligtad mo na naman ako. Ikaw na nga itong nahuli sa kalokohan mo eh. Tumigil ka na nga, Elena. Napakadumi ng isip mo. Madumi talaga kasi alam kong may nangyari sa inyo doon. Wala ngang nangyari sa amin. Napakabait ng tao para pag-isipan mo ng masama. Diyos ko naman, Elena, oh. Ganito na lang ba tayo palagi, ha? Aba, ewan ko sa'yo. Masyado kang defensive. Ang daling uminit ng ulo mo. Kasi nga, alam ko kung saan naman pupunta ang usapang to eh. Alam ko, isusumbat mo na naman sa akin yung nagawa ko. Hindi ko sinusumbat yun. Eh dun rin naman yung pupunta eh. Alam ko, babanggitin mo na naman yung pambababae ko. Yung panluloko ko sa'yo dati. Elena, nagbago na ako. Hindi na kita lulukuhin. Nangako na ako sa'yo, di ba? Oo, nangako ka na nga sa akin. Pero hindi ko maalis sa sarili ko na matakot. Na baka ulitin mo na naman yon. At naniwala ka talaga na papatulan ko ang gurang na yun, ha? Talaga lang, ha? Dahil may nagsabi nga sa akin. Narinig niya mismo sa'yo. Wala nga akong sinasabing ganun eh. Si Marta, galit yang kay Consuelo kasi naging karelasyon ng tiya niya ang tatay niya. Naging broken family sila dahil kay Consuelo noon. Kaya hindi na ako magtataka kung pati tayo madadamay sa issue ng pamilya nila. Alam mo ang tungkol doon? Oo naman. Paano mo nalaman ang bagay na yan? Sino ang nagkwento sa'yo niyan? Yung mga kasama ko sa tindahan kanina. Matagal na nilang alam ang kwento ng magtiya na yon. Kaya ka ba nandun? Para makipagchismisan din tungkol sa babaeng yon? Nakinig lang ako, Elena. Sila ang nagkekwento, okay? Hindi ako ang bida sa usapan nila. Eh bakit sinabi ni Marta na nagmamayabang ka raw tungkol sa tiyahin niya? Gawa-gawa lang niya yun, no? Sige na, matutulog na ako, ha? Nahihilo na ako, eh. Mabilis niyang hinila ang kumot pataas at tuluyan na niya akong tinalikuran. Nagtakip pa siya ng unan sa ulo niya. Naiwan akong nakatayo sa paanan ng kama habang pinanonood ko lang siya, Miss Winnie. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko pero bumabalik sa alaala ko yung mga panahong niloko niya ako dati at muntik nang masira ang pagsasama namin dahil sa isang babae. Bago kami lumipat dito sa probinsya, sinabi niya sa akin na hindi na siya uulit. Kailangan kong maniwala sa asawa ko. Kailangan kong kumapit sa mga pangako niyang yun. Samantala, kinabukasan nahuli ako ng gising. Pagbangon ko, lumabas ako ng bahay para sana magwalis. Tuloy hanapin si Edward. Nakita ko siyang nakatayo sa labas ng gate namin. Kausap si Consuelo. Nakasuot na naman ng sleeveless na damit ang matanda at kahit maaga pa, pulang-pula na naman ang labi niya. Napansin ko kagad ang mga kamay ng matanda. Patapik-tapik pa siya sa balikat ni Edward. Tapos, bumaba ang kamay niya at malisyosong hinahaplos ang dibdib ng asawa ko habang tumatawa. At ang magaling kong asawa, nakangiti pa. Kumulo talaga ang dugo ko sa nakita ko, Miss Winnie. Mabilis akong naglakad palapit sa kanilang dalawa. Hoy! Ang aga-aga! Lumalandi ka na namang matanda ka? Ano? Hindi ko nilalandi ang asawa mo, Elena. Nag-uusap lang kami. Nag-uusap? Kailangan talaga may pahaplos ka pa sa dibdib habang nag-uusap kayo? Ang landi mong gurang ka? Walang yaka? Elena, tumigil ka nga. Nakakaya sa mga kapitbahay, oh.
Ang aga-aga, gumagawa ka ng iskandalo. Ikaw ang mahiya, Edward. Kanina ka pa hinahawak-hawakan ng matandang to tapos ikaw, wala ka man lang ginagawa. Hinahayaan mo lang siya. Wala kang galang? Napakabastos ng bunganga mo. At bakit naman kita igagalang? Kitang-kita ko kung anong ginagawa mo sa asawa ko. Wala akong ginagawa sa asawa mo. Manahimik ka nga. At bakit ako mananahimik? Sasabihin ko kung anong gusto ko. At ikaw, layuan mo ang asawa ko. Kung uhaw ka sa lalaki, humanap ka ng kaedad mo at yung walang sabit. Ang tanda-tanda mo na, gusto mo pang kumabit sa asawa ng may asawa? Nakakahiya kang burang ka. Edward, pagsabihan mo nga itong asawa mo, malisyoso ang utak. Elena, tigilan mo na to ha. Humingi ka ng pasensya kay Consuelo. Ako pa talagang hihingi ng pasensya? Nababaliw ka na ba? Nakita ng dalawang mata ko ang ginagawa niyo. Tama na. Nakakaya kay Consuelo at nakakaya sa mga tao. Nahihiya ka sa kanya pero sa akin na asawa mo, hindi ka nahihiya. Praning ka na talaga, Elena. Wala kaming ginagawang masama. Praning pala ha? Gusto mong habulin kita ng walis tingting ngayon din? Para malinisan naman kahit papano yung budhi mo? Anak ng... Tama na yan, pwede? O sige, pumasok na tayo sa loob. Aray ko, Edward! Pitiwan mo ang braso ko. Kakausapin ko ng masinsinan niyang babaeng yan. Kailangan niyang malaman na hindi ako papayag na agawin ka niya. Wala ngang umahagaw sa akin. Pinapaya mo lang ang sarili mo sa ginagawa mo eh. Kayo ang nagpapahiya sa akin. Sa mismong tapat ng bahay ko pa kayo naglalandian. Uulitin mo na naman ba ang ginawa mo dati, ha? Ipagpapalit mo na naman ba ako sa iba? Walang kinalaman ang nakaraan dito, ha? Pumasok na tayo sa loob. Hinila na nga ako ni Edward, Miss Winnie. Pero bago kami makapasok sa bahay namin, nilingon ko si Consuelo. Doon ko nakita ang isang nakakairitang ngisi niya sa mga labi na para bang tuwang-tuwa pa dahil nag-aaway kaming mag-asawa sa mismong harapan niya. Dahil sa pangaasar na yon sa mukha niya, umakyat na naman ang matinding galit sa ulo ko. Nagpumiglas ako ng husto. Pinilit kong kumuwala pero mahigpit ang pagkakahawak sa akin ni Edward. Tumitig sa akin ng masama si Consuelo habang buong lakas akong nakikipaghatakan sa asawa ko. At nang hindi na talaga ako makawala, sinigawan at pinagmumumura ko na si Consuelo. Bastos ka talagang babae ka! Wala kang galang sa matanda! Ikaw ang bastos! Wala kang hiya! Malandi ka! Alam ko lahat ng baho mo, Consuelo! Kaya huwag ka nang magkunwari na hindi ka malandi! Anong baho ang pinagsasasabi mo? Alam kong ginawa mo sa sarili mong kapatid. Inagaw mo ang asawa niya. Naging kabit ka ng sarili mong bayaw. At ngayon asawa ko naman ang tinatarget mo? Manahimik ka. Wala kang alam sa nangyari sa amin. Kaya wag mo akong husgahan sa kung ano lang ang narinig mo. May alam ako. Dahil pamangkin mo mismo ang nagsabi sa akin. Kaya lumayo-layo ka kay Edward kung ayaw mong ingud-ngud kita sa lupa. Natigilan si Consuelo sa mga isinigaw ko. Namula ang buong mukha niya at nanlaki ang mga mata niya sa gulat, Miss Winnie. Hindi siya nakasagot kagad nang marinig niya yung pamangkin niya ang nakausap ko. Hinigit ako ni Edward ng malakas papasok sa bahay namin. Tapos, malakas na itinulak ang pinto at kanya itong ikinandado. Padabog kong binawi ang braso ko. Humarap ako sa kanya at tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Wala akong makitang pagsisisi sa mukha niya. Halatang naiinis siya sa ginawa ko. Pero hindi ako magpapatalo. Kailangan ko ang panindigan ng ginawa ko. Bakit mo ba ako hinila papasok? Dapat tinuloy ko ang pagngudngod sa lupa ng matandang yon. Elena naman, mag-isip ka nga. Gusto mo bang makasuhan tayo o mabulabog ang buong baryo nang dahil lang sa kanya? Wala akong pakialam sa kanila. Siyang nag-udyok sa akin eh. Kaya nga pinigilan kita kasi walang kwentang tao yun. Huwag mo na nga siyang pansinin at pagtuunan ng pansin, pwede? Paano ko hindi papansinin kung sa tapat pa mismo ng bahay natin naglalandian nga kayo? Hinawakan ka pa niya sa dibdib, Edward. Hindi ko naman gusto na hinahawakan niya dibdib ko. Nagulat din ako eh. Saka hindi ko alam kung ano ang irire-react ko. Ha? Sige na. Aamin na ako. Nung nagpunta ako sa kanila, may nangyari. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na. Ano ba, Edward? Bakit? Mali ka nang iniisip. Wala kaming ginawang masama. Pero may sinabi siya sa akin. Ano yun? Anong sinabi niya?
Umamin siya sa akin na gusto niya ako. Ang kapal talaga ng mukha ng gurang na yon. Tapos anong sinabi mo? Tinanggap mo? Sinabi ko sa kanya na wag na siyang mag-aksaya ng panahon sa akin. Sinabi ko rin na hindi ko siya gusto at hindi ko papatusin kahit kailan. Talaga ba? Anong eksaktong sinabi mo sa kanya? Huwag mo akong bulahin ngayon, Edward, dahil gigil na gigil pa rin ako. Sinabi ko sa kanya ng harapan to na wala akong ibang mamahalin at pag-aaksayahan ng panahon kundi ikaw lang, Elena. Kasi ikaw nga ang asawa ko at mahal na mahal kita ng sobra. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan? Di sana noon pa, ako na ang gumawa ng paraan para tigilan ka na niya. Kaya nga hindi ko sinabi sa'yo kasi alam kong mag-i-hysterical ka eh. Gusto ko sanang solusyonan to ng tahimik lang. Tahimik? Bakit binibida mo sa mga kainuman mo na may nangyari sa inyo? Grabe ka naman. Binibida. Walang nangyari sa amin. Saka di ba sinabi ko naman sa'yo, walang katotohanan yung sinabi ni Marta. Talaga ha? Oo nga. Saka, grabe. Alam mo naman na hindi ako papatol sa matandang yun, no? Saan ka pumapatol? Sa mas bata, ganun ba? Ay, yan ka na naman eh. Isusumbat mo na naman sa akin yung dati? Kasi nga, hinihingi na ng pagkakataon. Akala ko, Edward, matatahimik na tayo ngayong nandito na tayo sa probinsya pero hindi pa pala. Nasa iyo naman yan eh. Kung gusto mong maging tahimik, hindi yung lahat na lang papatulan mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang maloko. Babalik na naman ba tayo sa issue na yun? Dapat kalimutan na nga natin yun eh. Hindi madaling kalimutan yon, Edward. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko nung panahong yon? Araw-araw akong umiiyak habang iniisip ko anong kulang sa akin kaya nagawa mo akong ipagpalit. Elena, matagal nang nangyari yun, di ba? Pinag-usapan na natin ang tungkol dyan noon. Bakit binabalik mo pa ngayon? Binabalik ko kasi hanggang ngayon, ramdam ko pa nga rin yung sakit. Ano ba yan? Alam mo bang bumabalik lahat ng takot ko at trauma ko ngayon nang dahil sa Consuelo na yan? Sinabi ko naman sa'yo. Nagsisi na ako ng sobra sa ginawa ko noon. At hindi ko na uulitin ang katarantaduhang yun. Bakit ba ayaw mong maniwala sa pagbabago ko, ha? Dahil nadurog mo ako ng sobra. Elena naman, kaya nga tayo nandito, di ba? Para magkaroon ng panibagong buhay. Kalimutan mo na yun, pwede? Kalimutan? Paano ko makakalimutan? Ginagawa mo nga ulit. Paanong ginagawa ba? Hinahayaan mo si Consuelo na landiin ka. Hindi ko ginusto na lumapit siya. Anong gagawin ko kung talagang lapitin talaga ako ng mga ganyang klaseng tao? Lapitin ka? Kasi hinahayaan mong lapitan ka. Kung hindi ka nagpapapansin, hindi sila maglalakas loob na lumapit ng ganon. Wala na akong masabi. Kahit anong paliwanag ko, ayaw mo pa rin makinig eh. O sige na, kasalanan ko na ang lahat ng to. Ngayon nagpapaawa ka na naman. Hindi ako nagpapaawa. Alam mo, Elena, alam ko naman ang kasalanan ko eh. Alam mo pala pero bakit ginawa mo? Alam ko ang kasalanan ko at paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo, Elena. Pero sana naman, wag mo kong itali habang buhay sa pagkakamali kong yun. Hindi naman kita itinatali. Sa totoo lang, pagod na ako, Edward. Pagod na akong magselos, pagod na akong matakot na baka isang araw, kunin ka na lang nila sa akin. O sige na, tama na. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Hindi na ako aangal. Pero ito ang tandaan mo ha. Hinding-hindi kita ipagpapalit. Talaga lang ha? Kung ganon, sinungaling nga yung Marta na yon. Oo, sinungaling yun. Pero naisip ko kasi, bakit naman niya gagawin yon? Bakit siya gagawa ng kwento? Una, galit siya sa tiyahin niya. At pangalawa, gusto niyang umalis tayo rito. Ano? At bakit naman niya gugustuhin yon? Dahil gusto niyan sa kanya ang bahay na to. Sabi nun ni Consuelo, minsan nakakwentuhan ko siya. Gusto raw bilhin ni Marta, pero wala siyang ipon na pera. Lagi siyang nauunahan ng mga ibang buyer. Ewan ko sa'yo. Ang gulo-gulo ng bayong to. Sana pala hindi na lang tayo lumipat sa lugar na to. Pasensya ka na kung nadamay ka sa gulo nila. Ang mahalaga, nilinaw ko na sa kanya na wala siyang mapapala sa akin kahit kailan.
Paano kung bumalik ulit yung matandang yon at manggulo sa atin bukas? Anong gagawin mo? Eh di itataboy ko siya. Hindi ko na siya kakausapin kahit kailan. At hindi na ako lalapit sa kanya, okay? O sige, dapat lang yon. Dahil kapag nakita ko pang lumapit sa iyo ang babaeng yon, hindi na lang basta banta ang aabuti niya sa akin, ha? Dudurugin ko talaga ang mukha niya. Oo, ikaw na ang masusunod ngayon. O tama na ang init ng ulo mo, ha? Patawarin mo na ako kung nag-alala ka ng sobra at nasaktan ka sa mga nangyari. Ikaw kasi, masyado ka nagbibigay ng motibo kaya nagkakaganito. Oo na, hindi na mauulit, mahal. Sana nga. At sa susunod, pwede umiwas ka na kapag nakita mo na siya? Oo, pangako. Ano? Bati na ba tayo, ha? Oo na, bati na tayo. Pero kapag naulit pa to, talagang iiwan na kita. Tandaan mo yan. Hindi na mauulit yun. Promise. Sige na, uy. Ngiti naman dyan, oh. Huwag ka na sumimangot ng ganyan. Pumapangit ka eh. Tigilan mo nga ako sa mga bola mo, ha? Sige na, magpahinga na muna tayo sa loob ng kwarto. Nakakapagod ang araw na to eh. Okay. Tara na sa kwarto. Gusto mo ba ng yakap para mawala yung init mo? Tumigil ka nga. Huwag mo akong paandaran ng mga ganyan-ganyan at hindi ako natutuwa, ah. Sus! Pakipot ka pa eh. O sige, mamasahihin kita, okay? Tara na! Pumasok na kaming dalawa ni Edward sa kwarto at magmula ng araw na yon, tila bumalik sa dati niyang ugali ang asawa ko. Bumait siya, mas naging malambing at maaalalahanin sa akin. At pagkatapos din ng araw na yon, matagal na hindi ko nakita ulit si Consuelo. Ilang araw na sarado ang bahay niya. Nakahinga ako ng maluwag dahil naisip ko na baka umalis na siya ng baryo dahil sa kahihiyan. Pero wala akong paki sa kanya. Mas mabuti na yon para makapagsimula kami ng maayos ni Edward. At napanatag na rin ako dahil nagtagumpay ako sa pagprotekta sa asawa ko laban sa isang mga agaw. Pero isang gabi, ang kapayapaang yun ay biglang nabulabog, Miss Winnie. Bigla akong nagising nang makarinig ako ng kakaibang ingay. Nanggagaling ang tunog mula mismo sa labas ng kwarto namin. Dali-dali akong bumangon at tumingin sa bintana. Laking gulat ko nang makita ang isang nakakatakot na nilalang na nakasilip sa may bintana namin. At dahil sa matinding takot, napasigaw ako. Nagising din si Edward. Ano ba yun, Elena? Bakit ka sumisigaw? May nakatingin sa atin sa bintana! Ano bang sinasabi mo? Matulog ka na nga. Hindi ako nagbibiro, Edward. Bumangon ka dyan, may tao sa labas. Walang tao dyan. Nananaginip ka lang, Elena, okay? Binangungot ka yata eh. Hindi nga ako nananaginip. Gising na gising ako, Edward. May nakita akong tao. Ay hindi. Hindi tao yun, kundi isang halimaw. Halimaw? Ano ka ba naman, Elena? Wala tayo sa shooting, no? Sige na, matulog ka na. Huwag kang tumawa dyan. Nagsasabi ako ng totoo. May demonyo sa labas. Oh, demonyo naman. Oo, purong itim yung mga mata niya. Tapos sobrang kulubot ng mukha niya. May sungay siya, Edward. May dalawang matutulis na sungay siya mismo sa noo niya. Nag-iimbento ka na naman ng kwento eh. Sige na, matulog na tayo ulit. Please. Please naman, Edward, maniwala ka sa akin ngayon. Nakita ko siya. Tignan mo sa labas. Siguraduhin mo lang, ha? Nakikiusap ako sa'yo. Ay, nako. Dami mong arte sa madaling araw. Inaantok pa ako eh. Tignan mo na lang, please lang, Edward. Para mapanatag ng loob ko. Bumuntong hininga ng malalim si Edward. Naiinis man ay tumayo na rin siya mula sa kama namin. Sinundan ko ng tingin ang bawat hakbang niya palapit sa bintana. Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit na hawak ang gilid ng kama namin. Pinihit niya pabukas ang mga jalousie at dumungaw siya sa labas. Nakita kong biglang kumunot ang noo ng asawa ko. Tumagal ng ilang segundo ang pagtingin niya sa labas. Nakaramdam ako ng kaba dahil sa seryosong reaksyon ng mukha niya. Tsaka niya muling isinara ang bintana. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kama namin at tumabi na sa akin. Kinuha niya kagad ang kumot at nagtakip muli ng kanyang katawan. Walang tao sa labas. At wala rin sa kalsada, okay? Imposible yun, Edward. Nandyan lang siya kanina sa mismong tapat natin eh. Nananaginip ka lang.
Sige na, itulog mo na lang yan. Nakita ko siya ng malinaw. Nakasilip siya sa siwang ng jealousy natin. Pinaglalaroan ka lang ng sarili mong imagination. Huwag mo nang isipin yun, okay? Sige na, matutulog na ako. Huminga ng malalim si Edward bago tumahimik. Ilang sandali lang narinig ko ang sunod-sunod niyang paghilik. Nakatulog kagad siya ng mahimbing. Samantalang ako, naiwang gising na gising ni Sweeney. Ngunit maya-maya habang nakatalukbong ako ng kumot, may naamoy ako na masangsang na pabango. Amoy yun ni Consuelo. Pero binaliwala ko lang yun. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko at hindi ko namalayan na nakatulog na rin ako. Tapos ay nanaginip ako ng masama. May isang matandang babaeng walang muka ang nakadagan sa mismong dibdib ko. Hindi ako makahinga. Pilit kong ibinubuka ang bibig ko pero walang lumalabas na boses. Sa sobrang takot ko, isinigaw ko ng malakas ang pangalan ni Edward. Nagising ako na basang-basa ng pawis ang buong katawan ko at inaapoy na rin ako sa sobrang taas ng lagnat. Elena, bakit ba sumisigaw ka ulit? Ano na naman nangyari sa'yo? Ang lamig, Edward! Ang lamig! Naku, Diyos ko. Inaapoy ka ng lagnat ah. Teka, kukuha lang ako ng maligamgam na tubig at bimpo ah. Pupunasan kita. Wag kang umalis, Edward. Wag mo akong iwan dito. Pero mahal. Parang awa mo na, natatakot ako. Oo, sige na. Hindi kita iiwan. Lumipas ang ilang araw ay hindi ako gumagaling. Namayat na ako. Umimpis ang mukha ko at lumubog ang mga mata ko. Nagkaroon ako ng mga paso at nagnanaknak na mga sugat sa iba't ibang parte ng balat ko. At hindi lang yon, grabe din ang ubo ko. Isang umaga, umubo ako ng sunod-sunod. Halos mawalan ako ng hininga sa tindi nito. Tapos ay naduwal ako. Sumuka ng sumuka. Ngunit hindi pagkain ang lumabas sa bibig ko, kundi itim na putik. Meron ding gumagapang na maliliit na uod doon. At may nakita din akong 2 kalawangin na karayom na nakahalo sa sinuka ko. Napasigaw ako sa pandidiri at sobrang takot. Diyos ko, Elena. Ano ba yan lumabas sa bibig mo? Hindi ko alam, Edward. Mamamatay na ba ako? Ano? Hindi ka pa mamamatay. Bakit ba ganyan ang sinasabi mo? Kasi banhang nararamdaman ko sa sarili ko eh. May kung anong patalim na tumutusok-tusok sa tiyan ko. Ang sakit. Sobrang sakit, Edward. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Bakit kasi ayaw mo magpadala sa ospital eh? Dinala mo na ako sa klinik at wala naman silang nakitang sakit ko eh. Hindi nila alam kung anong nangyayari sa akin. Iba sa ospital. May mga espesyalista ron. Matutulungan ka nila. Please naman oh. Tara na. Dadalhin na kita ron. Hindi silang makapagpapagaling sa akin, Edward. Dalhin mo na lang ako sa albularyo. Ano? Bakit? Bakit sa albularyo mo gusto? Malakas ang pakiramdam ko na kinukulam ako. Kinulam ka? O sige, kung yan ang gusto mo, ihahanap kita ng magaling na albularyo. Nang matapos akong linisan ni Edward, umalis siya kagad para maghanap ng albularyo. Lumipas ang 1 oras at bumalik na siya at may kasama. Isang matandang lalaki mula sa kabilang baryo. Siya si Mang Tasyo. Pinapasok niya ang matanda sa loob ng kwarto namin. Naupo ang matanda sa gilid ng higaan. Inilabas niya ang isang kandila, posporo, isang kutsara at ilang piraso ng tawas mula sa kanyang bag. Sinindihan niya ang kandila. Nagsimula siyang umusad ng dasal na hindi ko maintindihan. Sinimulan niya ang pagtatawas. At makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang hugis ng isang matandang babae. Ayon na rin sa interpretasyon ng albularyo. Tama ang hinala ng asawa mo. Nakulam nga si Elena, Edward. At isang matandang babae ang gumagawa nito. Pumupunta siya rito. Matandang babae? Si Consuelo? Sinasabi ko na nga ba eh, walang gagawing maganda talaga ang babae na yon. Gusto niya akong patayin. Tama yang sinabi mo. Malala ang kulam na binigay niya sa'yo. Talagang nakamamatay. Gumagamit siya ng dumi, uod at karayom para saktan ka. Paano niya nagawa yon? Kampon siya ng demonyo. Kaya kayang-kaya niyang gawin yun. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat, Elena. Sabi ko na eh, siya yung nakita kong nakasilip sa bintana na mukhang demonyo. Siya nga yun, Iha. At talagang sinisilip ka niya
para ipalipad ang sumpa papunta sa'yo. Hayop siya. Hayop ang matandang babaeng yun. Huminahon ka muna, Iya. Hindi makakatulong ang galit mo para ikaw ay gumaling. Relax ka lang, ha? At ako ang bahala sa'yo. Kaya niyo po ba siyang pagalingin, Mang Tasyo? Titignan ko, ha? Kailangan ko munang sukatin ang lakas ng mangkukulam na yun. Sige po, kayo na po sanang bahala sa akin. Muling umusal ng orasyon ng matanda at sa bawat salitang binibitiwan niya, ramdam ko yung matinding takot at matinding galit. Naikuyom ko ang mga kamay ko. Kailangan nating basagin ang sumpa ngayon din. Mauubos ang lakas ng asawa mo. Ano pong kailangan gawin, Mang Tasyo? Sabihin niyo sa akin. Kailangan kong magsagawa ng ritual para labanan ng itim na mahika na mangkukulam. Pero hindi sapat yun para tapusin ang lahat. Kailangan mong pasukin ang bahay ng mangkukulam. Ano ho? Humanap ka ng paraan para makapasok ka ng palihim. Hanapin mo ang altar niya. Nandun ang manika na ginamit niya para kay Elena. Kailangan mong makuha yun at sunugin para matapos ang kulam. Edward, wag na. Wag kang pumunta doon. Hindi pwede, Elena. Kailangan niyang gawin ang sinasabi ko para mabuhay ka. Pero paano ko mapahamak po ang asawa ko? Elena, kailangan kong gawin to para mabuhay ka. Hindi kita hahayaang mamatay. Pero mapapahamak ka sa gagawin mo, Edward. Baka kung anong gawin sa iyo ng demonyong yon kapag nahuli ka niya. Dito ka na lang sa tabi ko, pakiusap. Hindi. Hindi kita susundin ngayon dahil gusto kong tapusin ang kalbaryo natin. Huwag ka mag-alala, babalik din kagad ako. Orasan mo ako, ha? Mga 5 minuto lang ako mawawala. Tumalikod na si Edward at mabilis na humakbang palabas ng kwarto namin. Iniwan niya akong mag-isa. Nakatingin lang ako sa kisame habang pilit na kinakalma ang sarili. 5 minuto. Sinimulan kong bilangin sa isip ko ang bawat segundong lumilipas. Nag-aalala ako ng husto sa asawa ko, Miss Winnie. Baka mahuli siya at saktan ng demonyong babae na yon. Pero bago pa ang lahat, agad na sinimulan ni Mang Tasyo ang ritual upang labanan ng itim na mahika. Umupo siya sa sahig malapit sa paanan ng kama ko. Kumuha siya ng langis at inilagay yon sa palad niya. Ipinahid niya yon sa mga binti ko hanggang sa paa ko. Gusto ko sanang panoorin ang ginagawa niya pero unti-unti na akong nauubusan ng lakas eh. Kaya naman pumikit na lang ako at hinayaan na lang si Mang Tasyo sa ginagawa niya. Samantala, eksaktong 5 minuto ang lumipas, dumating na rin si Edward. Nakuha ko na po. Napasok ko ang bahay niya. Salamat naman at nakabalik ka na kagad, Edward. Oo, nandito na ako, mahal. Ngayon lang natupad ang pangako na yan. Dumating kang eksakto sa 5 minuto. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kita pababayaan. Siya nga pala, anong nakita mo sa loob? Nandun sa isang kwarto yung altar. Grabe yung amoy. Ibang klase, mabaho, parang amoy patay na daga. Doon ko nakitang nakapatong sa mesa yung manika na to. Inilapag ni Edward ang bitbit sa paanan ng kama. Tapos may inilabas na litrato. Ipinakita niya ito sa akin. Ang larawan, picture namin ni Edward nang ikinasal kami. Pero ang nakapagtataka, may mga marka ng halik doon mismo sa larawan. Mukhang pinagnasaan ka talaga ng alembong na matanda na yon ah. Pinagnasaan talaga siya. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng mga marka ng lipstick na yan sa litrato. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Ang mga marka ng lipstick na yan ay hindi simpleng pagnanasa lang. Ginagamit yan para gayumahin ang asawa mo. Ginugulo niya ang isipan ni Edward. Kaya pala minsan tulala ang asawa ko at kapag hindi naman, madalas mainit ang ulo niya sa akin. Akala ko nagbago siya. Yun pala sinusubukan na siyang gayumahin ng babaeng yun. Hindi ko alam. Pasensya ka na, Elena, ha? Hinayaan ko siyang gawin to sa akin. Wala kang kasalanan, Edward. Kasalanan nito ng babaeng yun. Napakasama talaga ng ugali ng gurang na yun. Kaya nga eh. Kaya pala ganun, minsan parang may naguudyok sa akin na lapitan siya eh. Tapos kapag hinahawakan niya ako, feeling ko hindi na ako makagalaw. Tapos nung... Oh, bakit? Bakit ka biglang huminto? May naalala lang ako. Ano yun? Sabihin mo. Nung nagpunta ako sa bahay nila para gumawa ng sirang tubo,
Yung totoo, Elena. Hindi naman talaga sira yung tubo nila eh. Sabi ko na sinungaling talaga ang babaeng yon. Anong ginawa niyo? Sabihin mo, Edward, may nangyari ba sa inyo? Hindi, wala naman. Pero muntik na. Hinalikan niya ako. Hinubaran ng damit pero napigilan ko ang sarili ko. At hindi na natuloy yun. Totoo ba yan? Hindi ka ba nagsisinungaling? Hindi, Elena. Pero ang natatandaan ko, hindi ako makakilos nun. Tapos may binubulong siya sa akin na hindi ko maintindihan. Hayop talagang babaeng yun. Napakalandi niya. Mabuti na lang, napigilan ko ang sarili ko na muling magkasala sa'yo. Kaya lang mula nun, sa hindi maipaliwanag na dahilan, naging palaging mainitin ang ulo ko. Sa pakiramdam ko, palagi akong visit sa'yo. Parang ayaw kita makita nun eh. Ayaw kita makausap. Oo, tanda ko nga ang mga araw na yon. Marahil, nabulungan ka ng isang masamang orasyon. Pero bilib ako sa iyo, Edward, na pagtagumpayan mong labanan ng orasyon na yun dahil hindi nagtagal ang epekto nito sa iyo. Dahil po yun sa labis na pagmamahal ko sa asawa ko. Mahal kita, Elena. Mahal na mahal. Mahal din kita, Edward. Mabuti na lang pala, no? At hindi siya nagtagumpay na agawin ka sa akin. Ay, bakit ba kasi may mga ganyang tao eh? Ganun talaga. May mga taong sakib at halang ang bituka. Gusto niyang tanggalin ka sa landas niya, Elena. Kapag napatay ka niya, madali na niyang makukuha at makokontrol si Edward gamit ang gayuma sa litratong yan. Paano niya nakuha ang litratong yan? Madali na lang yun sa teknolohiya ngayon, Iha. Sa bagay, tama nga kayo, Mang Tasyo. Edward, sunugin mo na ang manika. Kapag nasunog mo na yan, mawawala na ang sumpa sa iyong asawa. Ay, salamat naman. Si Consuelo, anong mangyayari sa kanya kapag nasunog na ang manika? Babalik sa kanya ang sumpa, Elena. Hindi ko lang alam kung anong parusa makukuha niya. Pero sigurado ko na higit pa sa nararamdaman mo ngayon ang dadanasin niya. Mabuti nga sa kanya. Tama na, Elena. Ang mahalaga ngayon, ligtas ka na. Nasira na natin ang plano niya. Hindi na siya makakalapit sa atin. Sigurado ka ba dyan? Paano kung gumawa ulit siya ng panibagong kulam? Paano kung gayumahin ka niya ulit? Hindi na mangyayari yun. Bibigyan ko kayo ng proteksyon. Sige na, Edward. Sunugin mo na yan. Tumakbo si Edward palabas ng kwarto papunta sa likod ng bahay namin. Ilang sandali pa, naamoy ko na yung amoy gaas na may halong amoy ng nasusunog na tela. Eksaktong naamoy ko yon ay narinig ko naman ang isang napakalakas at nakabibinging tili sa kabilang bahay. Ah! Ang init! Tama na! Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag kang matakot, Iha. Nagsisimula na kasing bumalik sa kanya ang sumpa. Opo, Mang Tasyo. Hayan, nakikita ko na. Unti-unti nang lumalabas sa katawan mo ang laso na itinanim niya. Ay, Diyos ko, salamat po sa pangalawang pagkakataon na ito. Tama yan, Iha. Pasalamatan mo ang Diyos sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa'yo. Ilang sandali lang ng paghihintay, bumukas muli ang pinto ng kwarto. Pumasok si Edward na hingal at amoy usok. Lumapit siya agad sa kama namin at niyakap ako ng napakahigpit. Niyakap ko rin siya pabalik. Wala na. Nasunog ko na yung manika. Tapos na ang kalbaryo natin, Elena. Salamat, Edward. Salamat at tinapos mo na ang kasamaang ito. Pangako ko sa'yo yun. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo, di ba? Ipagtatanggol kita hanggang sa huli. Salamat. Pero si Consuelo, narinig mo ba yung sigaw niya? Oo, narinig ko. Sumisigaw siya sa loob ng bahay niya. Naramdaman niya siguro ang apoy na sumunog sa kanyang itim na mahika. Tulad na sabi ko kanina, bumalik na sa kanya ang ginawa niya sa inyo. At Elena, lumabas na rin ang lahat ng mga insekto at uod na nilagay niya sa'yo. Ligtas ka na ngayon. Ang asawa ko ho, Mang Tasyo, yung gayuma ho, epektibo pa rin ba yun sa kanya? Wala na ring bisa yun dahil nasunog na yung litrato. Doon niya kasi kinokontrol si Edward. Hindi na siya makakagawa ng panibagong sumpa sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Mang Tasyo, salamat po ulit.
Walang anuman, Iya. At Edward, salamat din mahal ko. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Asawa mo ko. Tungkulin ko yun. At hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Ipagtatanggol kita. Hinalikan niya ako sa noo, Miss Winnie. Tumango si Mang Tasyo at inumpisang ligpitin ang mga gamit niya sa kanyang lumang bag. Sa wakas, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa loob ng bahay namin. Natapos din ang pinakamatinding bangungot sa buhay naming mag-asawa. Samantala, ilang araw o linggo ang lumipas, tuluyan na akong gumaling sa sakit. Nang malakas na ako, nagdesisyon kaming mag-asawa na lumipat na lang ulit ng bahay. Ipinagbili namin ang aming naipundar. Wala na kaming balak pang magtagal sa bahay na yon. Isinilid namin sa mga malalaking bag at karton ang lahat ng pwede naming dalhin. Mabilisan ang kilos naming mag-asawa. Gusto na naming lisanin ang lugar na nagbigay sa amin ng matinding trauma. Habang nagbubuhat si Edward ng mga kahon palabas sa inarkila naming jeep, nakarinig kami ng malakas na ingay mula sa kalsada. Nagkakagulong mga kapitbahay namin. Lumabas ako ng gate para tignan ko anong nangyayari. Nakakumpol ang maraming tao sa mismong tapat ng bahay ni Consuelo. Lumapit kami ni Edward para sumilip sa loob. At nakita ko si Consuelo. Nakadapa siya sa sahig. Nagsisisigaw siya at kinakamot ng sobrang diin ang sarili niyang mukha at braso. Puno ng malalalim na sugat ang kanyang balat. Umiiyak siya, tatawa at iiyak na naman. Nabaliw na ng tuluyan ng matanda. Ha? Diyos ko, bakit ganyan? Ewan ko, ilang araw din siyang tulala at ayaw kumain tapos yan ganyan na. Teka, tatawag lang ako ng ambulansya ha. Teka lang Marta, hindi ba galit ka sa kanya? Nagmamalasakit ka pa rin pala? Oo naman, tiya ko pa rin siya Elena. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan. Hindi ko na sinagot si Marta. Maya-maya hinawakan ni Edward ang braso ko. Inilayo niya ako sa umpukan ng mga tao. Tara na, Elena. Hayaan na natin sila dyan. Pero nakakaawang sinapit ni Consuelo, no? Kasalanan ba natin ang nangyari sa kanya? Ano ka ba? Hindi natin kasalanan yan. Siya ang may gawa niyang sumpa na yan, hindi tayo. Pero Ipinaglaban lang natin ang sarili nating buhay at hindi masama yun. Oh, halika na. Naghihintay na yung jeep sa atin. tumango ako sa asawa ko, Miss Winnie. Naglakad kami pabalik sa tapat ng bahay namin. Binuhat ni Edward ang huling 2 maleta at isinakay ito sa likod ng jeep. Mabilis kong isinara ang pinto ng bahay namin at inikot ko ang kandado. Wala na akong pakialam sa bahay na yon. Tinignan ko ng huling beses ang bahay ni Consuelo mula sa kinatatayuan ko. Naririnig ko pa rin ang mga halinghing niya at mga boses ng mga kapitbahay na nagtatalo kung paano siya bubuhatin. Ang inggit at matinding pagnanasa sa asawa ko ang mismong sumira sa sarili niyang kaluluwa. Ginamit niya ang kasamaan at kulam para makuha ang gusto niya, kaya kasamaan din ang buong-buong sumingil sa kanya. Bagamat naaawa ko sa kanya, wala na rin naman po akong magagawa eh. Tama ang sinabi ni Edward, ipinaglaban lang namin ang aming mga buhay. Oh, tayo na? Oo, Edward. Huwag kang mag-alala, mahal. Makakapagsimula ulit tayo dun sa panibago nating lugar. Oo, tama ka. Sige, tayo na. Umarangkada ang jeep palayo sa baryong yon, Miss Winnie. Tinignan ko ang kalsada sa side mirror at hindi na ako lumingon pa pabalik. Naiwan na namin ang pinakamasamang karanasan sa buhay naming mag-asawa. Isang masamang bangungot yon para sa aming dalawa ni Edward. Pero ang mahalaga, hindi ko siya iniwan sa oras ng pangangailangan at nung panahong ginawan siya ng masama ni Consuelo para akitin at mapa sa kanya. Umalis kami sa lugar na yon, dala ang bagong pag-asa para makapagsimulang muli ng panibagong simula na puno ng pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Winnie. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin para maibahagi ang aking karanasan sa inyong mga subscribers. Muli, ako po si Elena, isa sa mga avid listeners niyo. Salamat pong muli at God bless po sa inyong mag-asawa at sa inyong channel. Salamat po at nagustuhan niyo ang binahagi kong kwento ni Elena at ng kanyang asawa. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga masusugid nating listeners. Siyempre! Shoutout po kay Shama Abigail Pedregosa, Kay LV Ebora, kay Joanne De La Cruz at kina Regina, Jenny, Jessa at Honey, kay Irene Mendoza,
At kay Hilda Masaga na nag-comment sa mapang-akit na estudyante upload. Ang sabi po niya, galing nila kaya napasubscribe ako. Salamat po! Thank you po Ma'am Hilda sa papuri at nagalingan po kayo sa pagganap naming mag-asawa. Naku, malaking tulong po ang pag-subscribe nyo sa channel namin para patuloy na lumaki ang Miss Winnie Horror Stories channel. Kaya salamat po ulit. Thank you din po sa lahat ng mga nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan pa rin po namin ang suporta nyo ha, para lumaki pa po ang ating pamilya. Yes! Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!